kung mahanap natin yung babae na sinasabi ni Tony, mapapabilis ang kaso natin. I will do everything para mahanap siya. Takot na takot si Gina nang magising ito dahil sa nakakatakot niyang panaginip kung saan nasa harapan niya ang bangkay ni Divine na duguan ito na sinubukan niyang tanggalin ang kutsilyo na nakasaksak kay Divine. Nang kumalma naman si Caroline ay pinag-serve siya ni Bingo ng pagkain at tubig habang hawak-hawak pa ng binata ang isang buke ng bulaklak. Nang umupo si Bingo ay humingi ng sorry ang dalaga dahil sa matinding emosyon niya, sabay tinanong niya kung anong sasabihin ni Bingo na hindi naman agad nakapagsalita ang binata hanggang nang makabuelo ito ay masaya niyang sinabing surprise dahil bagong kupit siya na siya mismo ang magsiserve para sa dalaga. Iba naman ang inaasahan ni Caroline mula kay Bingo sa sandaling yan dahil sa dami ng hinanda nito na hinihintay na din niya ang pagtatapat ni Bingo. Sabay sinabi niyang bagay ng binata yung new hairdo niya na baka mamimiss niya yung Tarzan look ni Bingo na ganumang sinabi ng binata na pati din siya. Naudlot ang masaya sanang pagtatapat ni Bingo na talagang pinaghandaan niya pero mas mahalaga sa kanya ang damdamin ng dalaga na naiintindihan niyang mali ang timing niya dahil sa problemang hinaharap ni Caroline. Habang nag-aabang naman sila Lola Nene at Monching sa pag-uwi ni Bingo na kinulit nila ang binata kung anong nangyari sa pagtatapat niya na giniit naman ni Bingo na hindi niya nasabi sa kanya dahil wrong timing siya na ang daming pinagdadaanan ni Caroline kaya pinalakas naman nila ang loob ng binata na okay lang yun. Naga namang sinabi ni Bingo nang importante ay makaka-focus si Caroline sa mga nangyayari sa bahay nila na alam din niyang andoon lang siya para sa kanya. Sinaad naman ni Lola Nene na may next time pa at naniniwala siyang yung next time na yun ay yun na ang tamang panahon sabay biniro nilang napakagwapo ni Bingo. Kinaumagahan ay magkasama sila Bingo at Caroline na nakipagkita sa attorney ng dalaga kung saan tinanong nito kung asaan yung kutsilyong nakuha ng dalaga sa Kuya Carlo niya na ganamang sinabi ni Caroline na tinago niya sa ligtas na lugar. Sinabihan siya ng attorney na kailangan niyang itago dahil kung magmamatch yung kutsilyo sa mga saksak ng mama niya sa autopsy report ay pwede nilang gamitin yun as second piece of evidence pero kailangan nila ng tatlong ebidensya na ang una ay yung statement ni Caroline, pangalawa yung murder weapon kung magmamatch ito, na ganamang sinaad ni Bingo na sinusubukan nilang hanapin si Tony Alumahan na siya ang nag-imbestiga noon sabay tinanong niya kung pwede ba siyang maging pangatlong statement kung aamin siya sa kanila na ganamang sinabi ng attorney na depende kung anong sasabihin niya at kung willing siyang maging testigo na yun ang tanging paraan para mabuksan nila yung kaso. Sabay pinalalahanan ng attorney si Caroline na magiging mahirap ang labang haharapin niya dahil mismong pamilya niya ang makakalaban niya. Pero hindi naman nagpatinag si Caroline at sinabi niyang ilalaban niya para sa nag-iisang pamilya niya. Yun ang mama niya kaya hindi siya aatras. Abangan naman natin ang pag-upo ni Bingo bilang bagong COO ng GLC na siya ang papalit sa trono ni Wilson na magugulantang na lang sila pag nalaman nilang si Annie na ang major holder ng mga shares sa kanilang kumpanya at ang kanyang tanging tagapagmana ay walang iba kundi si Bingo. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode at ang nalalapit na pagtatapos ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.